Nagdiriwang ngayon ang noontime show na Lunch Out Loud ng kanilang unang anibersaryo. Sa loob ng isang taon nilang pinapalabas sa TV5 ay hindi maiwasan na masangkot sa mga kontrobersya ang mga host at staff ng show. The Philippine Showbiz List presents mga kontrobersya na nasangkot ang Lunch Out Loud sa kanilang unang taon. Billy Crawford's loyalty. Ang pinakarason ni Billy Crawford na kung bakit siya ay lumipat sa Kapatid Channel ay para daw ito sa kanyang pamilya. Ito ay makalipas ang 12 taon niyang pananatili sa ABS-CBN. Para kay Billy, aanihin pa ang loyalty kung nagugutom naman ang mga taong mahal mo. Bagamat selfish man daw ito sa pandinig ng ibang tao, idiniin niya na ang paglipat sa ibang network ng isang artista ay nakadepende kung ano ang mga prioridad nito sa buhay. Tiniyak naman ni Billy na wala siyang gusot na maiiwan sa ABS-CBN. September 2020 nang ihayag ni Billy sa interview sa kanya ni Vice Ganda na lilipat siya ng TV5 para maging host ng isang noontime show, ang Lunch Out Loud. Ayon kay Billy, desperate times, desperate needs. Lalong-lalo na pag pamilya na ang usapan. October 19, 2020 nang i-launch ang LOL ng TV5 at ngayon ay pinagdiriwang nila ang kanilang first anniversary. Overwhelmed at happy naman si Billy dahil umabot ng 1 taon ang kanilang noontime show. Inamin ng TV host na marami talagang taong nagduda kung magtatagal ba sa ere ang kanilang programa. Kaya naman grabe na lang ang tuwa nila na papasok sila ngayon sa kanilang unang anibersaryo. Bobet Vidanis's reason on leaving It's Showtime. Si Direk Bobet ay 11 taon na nagdirect ng It's Showtime sa ABS-CBN bago lumipat sa Lunch Out Loud ng TV5 bilang creative director. Anya hindi raw siya nag-apply para sa Lunch Out Loud. Ang management mismo ng TV5 ang nag-approach sa kanya na maging direktor ng kanilang noontime show. Ang nag-offer daw kay Direk Bobet ay ang boss ng Bright Light Productions at producer ng LOL na si dating Congressman Albi Benitez. Nag-resign na si Direk Bobet sa It's Showtime bago siya inalok na maging bahagi ng Lunch Out Loud. Naintriga si Direk Bobet noong may mga dinala, binitbit o isinamang tao siya mula sa ABS-CBN nang mapasama siya sa Lunch Out Loud. Kaya raw natanggal ang dating creative manager ng programa na si Robin Season. Ngunit ipinagdiinan ni Direk Bobet na wala siyang kinalaman sa kinahinatnan ni Robin. Anya iba raw ang kaso ni Robin kahit masakit man sa kanya dahil siya rin ang producer ng show kaya siya rin ang nagmamanage ng mga tao. Napakagaan ang pakiramdam ni Direk Bobet Vidanes bilang creative producer ng Lunch Out Loud. Maayos ang pakikipagtrabaho niya sa tropang LOL na kinabibilangan ni Billy Crawford, Alex Gonzaga, Bayani Agbayani, Kay Brosas, Waki Kiray, Ariel Rivera, Casey Montero, Labuching at Jeff Tam. Para sa kanya, competition is competition. Pero hindi raw siya nakikipag-compete sa ibang noontime shows. Anya helping hand na rin sila para mapasaya ang mga tao. Inihayag rin niya ang tunay na rason kung bakit nag-resign siya sa It's Showtime. Ayon kay Direk Bobet, parang hindi na raw siya kailangan roon at parang toxic na rin daw yung environment. Sa kadahilan ng kahit siya daw ang direktor ng noontime show na It's Showtime noon, ay maraming bagay daw na hindi pinapaalam sa kanya. Dagdag pa niya, hindi na rin healthy ang takbo ng noontime show. Hindi na rin siya happy sa kanyang trabaho doon, kaya napagdesisyonan niya na lang na mag-resign. McCoy Dabs groping incident. Si McCoy ay isa sa mainstays ng LOL pero pansamantala siyang nagpaalam sa show mula noong Abril. May ilang netizens naman ang question na sa tingin nila ay harassment na ginawa ni McCoy. Nirepost nila ang video mula sa lumang Instagram story ni McCoy. Makikita na sa audience area ng LOL si McCoy nang mag-selfie video ito habang ongoing ang noontime show. Pasimple siyang lumingon sa likod para tapikin ang isang lalaking may pangalan na CJ sa pantalon nito sa may bandang private part. Napayuko na lamang si CJ dahil sa hindi inaasahang pagtapik ni McCoy sa kanya. Kaya naman maraming netizens ang pumuna sa kanyang asal at ito raw ay isang uri ng harassment. Hindi raw nakakatawa kung tingin to ay biro ang kanyang ginawang pagtapik sa bandang private part ni CJ. Puna ng iba pang netizens, hindi rin daw tama gawing biro. Ngunit nagpaliwanag naman si McCoy na hindi niya intensyon na harasin si CJ dahil malapit daw silang magkaibigan.
Depensa ni McCoy, hindi harassment kundi harutan ng magbarkada ang nangyaring insidente. Ito ang kanyang sinabi sa kanyang video message via Instagram story noong August 31, 2021. Humingi ng paumanhin si McCoy kung may ibang netizens na na-offend sa video. Sa huli, naglabas din si McCoy ng magkakasunod na written text sa Instagram stories kung saan inaamin niyang hindi dapat gawing normal na biro ang harutan tulad ng ginawa niya. Casey Montero's MIA. Matapos mawala ni Casey Montero sa Lunch Out Loud ng 3 buwan ay maraming samot-saring mga espekulasyon ang lumabas. Pero ayon kay Casey, ang dahilan kung bakit siya ay nawala ng ilang buwan sa noontime show ay dahil nagkaproblema siya sa Bureau of Immigration. Paliwanag niya dahil may work visa lang daw siya noon, tapos ito ay nag-expire kaya kailangan niya daw itong ayusin. Kaya lang umabot ito ng ilang buwan bago ito naayos. Pero ayon sa kanya, everything is fine na raw at pabiro pa niya legal na raw siya na magstay sa bansa. Ang maganda lang nung nakalive si Casey, nagkaroon siya ng sapat na oras sa kanyang baby habang hinihintay maayos ang problema niya sa immigration at na-enjoy niya ang kanyang daddy duties sa kanyang baby. Robin Season is axed from LOL. Si Robin Season ay dating creative manager ng noontime show na Lunch Out Loud. Masakit naman sa kanya dahil tinanggal siya sa naturang palabas at anya gawa-gawa lang daw yung mga kwento ng harassment. Halos 3 dekada na siyang writer sa television industry. Matagal siyang naglingkod bilang writer sa mga top rating show ng ABS-CBN. At noong October 2020, tinanggap niya ang alok na maging creative manager ng Lunch Out Loud. Anya, contractual employees lang raw sila sa LOL. Every 3 months sila ay kinokontrata ng Bright Light Productions na nire-renew at napipirma ng kontrata. Ngunit matapos ang 10 buwan niya sa show, noong August 3, 2021, doon nalaman ni Robin na hindi na i-renew ng management ang kanyang kontrata. Pero bilang creative manager ng show, nang makaharap ni Robin sila Direk Bobet, ang creative producer ng LOL, at si Pat P o Patricia na supervising producer ng LOL, ay tinanong daw niya kung bakit hindi na siya kasali sa programang kasama siya sa unang nagbuo. Nalaman din daw kasi niyang walang problema sa kanyang performance. Dito raw sinabi kay Robin ang aligasyong harassment na ipinupukol sa kanya. Ang unang harassment raw ay tungkol sa 2 babaeng writers na nakainuman niya sa isang hotel. Paliwanag niya na walang nangyaring harassment dahil pinapunta niya lang daw ito sa kanyang kwarto upang linisin ang kanilang kalat ng kanilang inuman. Ang pangalawang insidente naman daw ay tungkol sa babaeng ka-chat niya sa Messenger. Ito raw ay isang talent na gusto maging parte ng LOL. Anya, naghihingi lang daw siya ng pictures upang makilatis niya ito ng maigi. Sabi pa ni Robin, hindi rin natuloy ang kanyang personal interview sa talent at never silang nag-meet. Kaya naman ganun na lamang ang pagkadismaya ni Robin na pinatanggal siya sa show nang hindi kinukuha ang kanyang side. May dokumentong pinapirmahan daw kay Robin tungkol sa kanyang end of contract pero hindi niya ito pinirmahan. Hindi raw siya pumayag matapos malamang ang kanyang end of contract ay may kinalaman sa alegasyong harassment na mariin niyang pinabulaanan at wala raw sapat na basihan. Depensa pa ni Robin, sa loob ng halos 3 dekada niya sa TV industry ay hindi raw siya nasangkot sa anumang kontrobersya dahil pinangalagaan niya ang kanyang reputasyon. The other hosts. Nagpasalamat naman sa Diyos si Bayani Agbayani dahil umabot ng 1 taon ang kanilang noontime show na Lunch Out Loud. Anya, marami na rin siyang noontime shows na napagdaanan, kaya naman laking pasasalamat niya na tinanggap na siya bilang mainstay host ng LOL. Masarap rin daw sa pakiramdam na kabilang siya sa mga host ng LOL dahil sa kanilang 1 taon na pagsasama ay mas lalo pa silang naging close. Parang naramdaman daw noon ni Waki Kiray na may takot siya sa kombinasyon nila sa tropang LOL pero perfect combination daw ang tropang LOL. Sabi naman ni Kay Brosas na minaliit raw sila noong umpisa ng akala ng iba na hindi sila magtatagal at hindi aabot ng 1 taon ang kanilang palabas. Dagdag pa niya, yung pagsasamahan raw nila yung nagpapatibay sa kanila. Hindi lang daw sa mga host kundi pati na rin sa mga staffs ng shows. Nachismis noon na nanganganib ng masibak ang LOL. Sabi ni Bayani sa interview na October 2020 hanggang April 2021 lang raw sana sila sa ere. Ngunit sila ay nakiusap na bigyan sila ng pagkakataon dahil kailangan rin nila ng trabaho lalong-lalo na ngayong pandemya. Kaya naman ganoon na lamang ang kanilang saya na umabot sila ng 1 year. I-post ang inyong comments at reaction sa baba. At huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito.
Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!